Itinalaga ni Pangulong Duterte si Judge Luis Acosta sa Court of Appeals. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, itinalaga ng Pangulo si Acosta noong ika-2 ng Marso. Papalitan niya ang nagretirong si Associate Justice Agnes Reyes Carpio. Si Acosta ay kapatid ng isa pang Associate Justice ng Court of Appeals na si Justice Francisco Acosta. Particular proceedings. I want to know, gusto ko lang humaniguro na hindi tama yung nakakarating po sa akin na impormasyon na kayo daw po mismo ang nag-i-interview at nagre-rehearse ng mga witnesses na yon bago po sila hinaharap doon sa House hearing. I myself do not prepare any witness because I'm not their counsel. And POW office is made by law, by Congress, so that any vacuum can be filled up whenever there's a need for a person, especially a witness testifying, does not have a counsel at that moment. So we are just filling up the vacuum whenever the witness wants to subscribe his affidavit. That's part of the law. Tanong pa ni Senator De Lima, bakit hindi unahin ng POW ang mga mahihirap na kliyente? Preso po yung dalawa na yun eh. Kaya wala pong trabaho yun. Pagka nakakulong ang isang tao, wala kang income, our indictment test is based on income, net income, Your Honor. If you're a prisoner, you can be assisted by the public attorney's office without... Was there an honest-to-goodness assessment of that indigency test? Yes, ma'am. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already, that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. In fact, the Honorable Secretary... Tutuloy ang pag-inog ng katarungan kung wala po ang Public Attorney's Office at for about 16 years. Ako po ay happy nito. Wala po akong disallowance. Wala po akong masasabi ang sino man na mga kumbaga ay anomalya ng anumang korupsyon. Nabuhay po ako ng malinis at tapat para sa inang bayan. Yun po yun. Ihahandog ko po yan sa ating kataas-taasang hukuman at sa ating buong judiciary bilang ako po ay anak ng hukuman. Thank you, Madam Chief Attorney, and with that, I wish you luck. Thank you, Madam Chairman. Thank you so much, Attorney Cayosa, and thank you also, Panyera. May we request now, Attorney Mejia, to continue. Okay, thank you, Madam Chair. Good morning, Attorney Rueda Acosta. Dahil minarapat po ninyong tumugon no, sa mga katanungan sa Tagalog, tatangkayin ko ring magtanong. No? At siguro itong aking mga katanungan sa Tagalog din, no? Hanggat pwede. O Kapampangan. Hindi. So napansin ko po meron kayong pagkiling no, sa pagsasalita, paggamit ng ating sariling wika. Kapag po ba kayo ay maging Associate Justice ng Supreme Court, ang mga pasya po ba ninyo ay isusulat din ninyo sa wikang Filipino o Tagalog? Kung magkakaroon po ng kautusan, dahil may rule-making power ang Supreme Court na pwede nang isulat sa Tagalog ang ating mga desisyon, ay pagsisikapan ko po dahil ako po ay anak ng taga Plaridel, Bulacan at San Rafael, Bulacan. Ipinanganak po ako sa Bataan. Karnal na Tagalog, subalit ako rin po'y nag-aral sa Ateneo de Manila University, kaya ako po'y marunong ding magsulat at magsalita ng wikang Ingles. At nagtataka ang iba, bakit po ako'y nakapagmememorya? Ang pagmememorya po ay yan ay bahagi ng buhay ng isang estudyante sa mga eskwelahan na talagang gusto lagi nagtatap ang kanilang mga mag-aaral. Curious din po, kung may mga pagkakataon ba na sa pagtuturo ninyo ay itinuturo ninyo ang batas din sa inyong mga estudyante sa wikang Tagalog? There are laws which are very difficult to be understood. So I have to translate it in Tagalog. Pero mas madalas po, siyempre English, kasi English po ang bar exam. Sa pagtuturo po ba ninyo at pag-aaral ninyo ng ating mga batas, palagay po ba ninyo may mga batas na may pagkiling sa ibang sex? Halimbawa, may mga batas po ba na kumikiling lamang sa mga babae o may mga batas po ba na kumikiling lamang sa mga lalaki? Meron po ako napapansin, pero hanggang hindi po nababagong batas, wala po tayong magagawa.
Drulalex, Sedlex, papasok lamang ang law of equity, ang puso ng batas, kung sakaling may ambiguity ang batas. So, meron yung sinasabi nilang violence against women and their children, meron pong mangilan-gilanding lalaki na biktima ng violence, pero walang magawa, walang batas. Mayroon pa po ba, bukod sa violence against women, ang mga batas na palagay ninyo kailangan tugunin yung pangangailangan upang maging pantay-pantay ang pananaw ng batas sa parehong sex? Sa tingin ko, yan lang yung issue sa adultery and concubinage. Ang aking matakaran pa rin ay dapat mas mahigpit sa babae kaysa lalaki. Dahil ang babae ang ilaw ng tahanan. Kapag nawasak ang tahanan, nagloko ang babae, wala na. Pag ang lalaki ay nagloko, ang babae matatag siya ang ilaw, buhay pa ang tahanan. So parang para sa akin, okay lang na yan pa rin ang batas. Mas mahigpit sa kababaihan, sa adultery, at hindi masyado mahigpit sa concubinage. Nabanggit po ninyo kanina, Attorney Acosta, na ang mga tinutulungan ninyo na mga litigants, no, o yung mga pumupunta sa husgado, ay yung may mga net income na hindi baba, net income na 14,000 pesos and below. Ito po ba ay may klasifikasyon? Halimbawa, yun pong isang empleyado na ang kanyang income ay pure o compensation lamang, no? Subalit ang kanyang net income ay 14,000, at ang isang nagpapatulong din po sa inyo na business income, no? Pero 14,000 din ang net ng or mas mababa ang net ng kanyang income. Pinipili po ba ninyo, or regardless of the nature of the income of the person, tinutulungan po ba ninyo, or mandato ang inyo, o meron kayong mandato na tulungan ito? Sa regular representation po natin sa husgado, kahit anong klaseng income, basta income. Hindi po namin kinaklasify. Kung compensation, business, rental income, basta income po. Nabanggit ko po kasi yun pong mga businessmen, marami po silang deductions, no? Sa makatwid, ang isang businessman na kumikita ng milyon sa isang milyon sa isang taon, bagamat mayroon siyang maraming deductions dahil ang batas po ng taxation, mas maraming binibigay na deductions or leeway sa mga businessmen. So meron po silang business expenses, losses, etc. Basta po ba basta ang net ay 14,000, tutulungan pa rin, mandated pa rin ang PAO na tulungan sila? Opo, pinagsasubmit po natin ng income tax return o kaya payslip o kaya ay certification from the social workers office in the municipality or city where they reside. So ano po, talagang kinaklasify po na sa regular representation. Pero doon sa limited temporary mga emergency cases po, wala na po tayo doon dahil inquest case, hindi po tayo nakakapagpadala na kung ano mga ano, kaya meron po tayong temporary assistance. Bumaling naman po tayo sa issue ng sinasabi nilang extrajudicial killings. Ano po ang pananaw ninyo dito? Sa palagay po ba ninyo talagang mayroon ngang extrajudicial killings na nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan? Meron po kaming 2 kaso. Yung John De La Riarte, pinatay ng 2 pulis sa EDSA Makati. Idinimanda po natin sa Department of Justice ang 2 HPG. Yan po ay extrajudicial killing. At yung isa po, di umano nagpakamatay, tumalundo sa bubong ng krami. Yung isa na lang po natira. At yung pong si Bon Tanto na Army Reservist, di umano pumatay at nakuha ng CCTV dyan sa Pikasal, yung bisiklista, nakakulong na po. Extrajudicial killing po yan. Ang ating gobyerno po sa pamamagitan ng PAO at PNP at ibang stakeholders ay talagang kinakasuhan po pag clear na extrajudicial killing. Pero hindi naman po tama na bawat nangyayari ay isisisi sa lahat. Dapat po ay case-to-case basis. Handa po kaming tumulong kung meron. Pero yung iba po, na di umano napatay sa inkwentro sa droga, wala po lumalapit sa amin. Kapag po ba kayo ay nahirang na Associate Justice ng Supreme Court, ipagpapatuloy po ba ninyo ang inyong social media account? Papatayin na po yun. Katunayan po, nung ako po ay nagkonforme kay Senador Subiri, kay Sir Migs,
Hindi na po ako nagsasasagot, may tagasagot na iba na po sa mga query nila. At akin pong dinideactivate na pati fan page. Inuumpisa ko na mag-deactivate, kaya lang 2 weeks pala yun bago po ma-deactivate. Handa po akong itigil ang aking social media at lalo kung uutusan po ako ng ating Chief Justice. Dahil kailangan din po ng information drive ang ating Korte Suprema at kung sino po itatalaga, edi siya po, para malaman po na may ginagawa ang ating mga hukom na maganda para sa bayan. Kasi part din po ng Legal Information Dissemination Program ang paghahatid at paggamit ng social media. Pero ako po ay laging kumukuha ng authority sa DOJ. Kung ako po ay mapupunta sa Supreme Court, hingi po ako ng authority sa NBank o sa ating Chief Justice. Marunong po akong sumunod sa pinuno, marami na po ako naging boss, marami na po naging DOJ Secretary mula noong 2001, pero ako po ay masasabing naging isang mabuting kawal ng ating bayan. That's all, Madam Chair. Good luck po, Attorney Rueda Acosta. Thank you. Thank you so much, Attorney Mejia. May we now request Judge Ilaw to continue. All right, thank you, Justice Gutierrez. Good morning, kumpanyera. Ng araw po, sir. I observed that do you belong to any religious group? Opo, About civic group? civic group. Opo. How do you go well with your friends, relatives, and neighbors in the community? Okay naman po. Mga kapitbahay, kasi mga kapitbahay po namin sa Bulacan ay mga ka-church din po namin. Ang pangalan po ng aming relihiyon, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Dati po akong preacher niyan, nung nag-aaral pa po ako sa Ateneo at nung kolehiyo po ako. Ako po ay tinatawag na sister ng aking mga kasama sa Ateneo dahil ako po ay nagpipreach ng Bible noon. Mabuti po ang aking pakikisama dahil nung ako po inimbestigahan ng Civil Service Commission para po bago ako italaga na lingkod bayan, Highest Presidential Award noong 2004, ay di umano may mga nagtanong-tanong sa mga kapitbahay namin, pati sa driver ko, pati doon sa katulong po namin.